Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingat na YouTuber sa lahat ng YouTube, parang si Karen Tabil. Ako si kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Nako, hold your breath. Ito kabibig, yung mga tanong natin noon sa pagkasangkot di umano ni F. Eliza Marcos sa krimen sa Amerika. Nako po! Binulgar, ibinunyag ni VP Sara ang katotohanan. Naku, hindi ko maisip ba na iniisa-isa ni VP Sara ang mga tinatagong lihim ng mag-asawang Marcos. Grabe kabibig. Nagpa-interview si VP Sara at talagang harapan niyang sinasabi sa media ang pagkasangkot ni F. Eliza Marcos sa krimen sa Amerika at kung saan doon nakita ang mga white powdery substance sa loob ng kwarto. Nako. Grabe si VP Sara. Wala nang tinatagong sikreto. Parang, sabi dito ba, nako, binuhusan ng malamig na tubig ang mag-asawang Marcos, hinubaran ni VP Sara kung ano ang tunay na pagkatao ng mag-asawang Marcos. Walang pakimik-kimik si VP Sara kasi wala naman siyang, si VP Sara wala naman siyang tinatagong sikreto. Wala naman siyang ginagawang kabalastugan. It's the panahon ngayon para magkaalaman na, para makapili talaga ang mga tao kung sino ang karapat-dapat na ihalal na senador. At meron siyang pinipilaban, Duterte at Senator Amy Marcos, magkabibig. Okay, ito na kabibig ha. Huwag kang masyak. Sa isang interview mga kabibig, talagang ibinunyag ni VP Sara. Ito ibinunyag ni VP Sara ang pagkasangkot ni Liza Marcos sa nangyaring krimen sa Amerika. Let's watch this. Malaking krimen sa Estados Unidos na meron namatay dahil sa drug overdose. Dahil sa drug overdose. Galing yan kay VP Sara. Kasi hindi pa natin alam kung ano ang rason kung bakit natsugi, 'di ba? Pero si VP Sara na ang nagbigay sa atin ng detalye dahil sa drug overdose. Pilit nilang ibaon sa limot itong issue na ito. Pilit nilang baguhin ang issue na ito. Pero ito, binalikan ni VP Sara, ibinulgar ang lahat ng katotohanan. Don't tell me VP Sara will telling us lies. Hindi naman na. Kung akala niyo, walang mga reliable sources to si VP Sara, excuse me, VP nga. Di ba? Sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady. Sa police report nandoon ang pangalan ni First Lady. Sino bang First Lady natin ngayon? Liza Marcos. Sa police report nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos. Go. Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Oh! So, posible na yung pantakip sa ginawang krimen o nangyaring krimen sa Amerika ay dapat ipahuli si Pangulong Duterte para matakpan ang nangyaring krimen na sangkot si F. Eliza, para matabunan, para ma-divert ang attention ng mga tao, dapat hulihin si PRRD sa ICC para yung kinasasangkutan ni Liza Marcos ay hindi mapag-usapan at hindi mabigyan ng limelight. 'Di ba? So, parang ginawang pampanakip butas si Pangulong Duterte. Narinig nyo ang Senate hearing ni Senator Amy Marcos. Maraming ginawang paglabag. Pinapakasuhan na nga ni Senator Amy Marcos sa ombudsman.
Sa Senate hearing, nakita natin, narinig nyo, napanood nyo kung ano ang mga nilabag ng mga malalaking tao doon. So pwede nating i-connect itong statement ni VP Sara na posibleng meron talagang nangyari sa Amerika. Posibleng yung nangyaring krimen doon, pilit na tinatakpan ng ICC ni Digong ngayon. Heto na si VP Sara. Walang patumpik-tumpik pa. Walang, tawag dito, tinatago. Sinabi talaga. Confirmed. Allegedly confirmed. Ito huwag naman tayo maging tanga. Diba? So anong ibabato nyo kay VP Sara? Fake news. Anong sabihin ni Attorney Claire Castro? Fake news to sa Sara. I-level up mo, Sara. I-level up mo yung mga parinig mo sa gobyerno. Wag ganito. Kung ito ang nalaman ni VP Sara, ito yung pag-level up niya. Ni-level up niya ang utak ng mga tao, ni-level up niya, nabuksan ang mata ng mga tao na itong klaseng mag-asawang ito ang mga ginagawa nila sa pamilya ko. Ito, let's listen again ha. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din ay bigla nilang kinuha sa Pangulong Duterte. There you go. There you go. Para matabunan talaga ang istorya, kinidnap si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito na. Sabi ng mga netizen, naniniwala ako dito kasi alam natin na hindi magbibitiw si VP Inday Sara kung wala siyang matibay na ebidensya. Kunti pa lang yan, marami pa siyang bala against Kiro-Kirupi. Ito pa. I-demanda nyo ng libel ang VP BBM, baka fake news para makapag-alaman talaga. Ano naman kaya ang sagot ni Attorney Claire Castro? Sabi ng isa, OMG, so it's true. Kaya pala panay tago, di masyadong napapakita si Lisa during events para di ma-interview sa pagkakasangkot niya sa pagkamatay ni Tantuco. Wala, tinuod kayo. Ay, nako. Lumabas talaga ang totoong istorya. Ito pa, ay nako, Inday Lustay, porque di ka na pinapatulan, sige ka na naman maninira, wala kang maibala sarili, kailangan mong manira pagharap mo sa mga kaso mo, tameme ka. Anong pagharap? Hindi pa nga impeachment case. Paano ihaharapin kung wala pang impeachment case? Ito talagang mga taong ito, no? Gusto nang papaharapin si VP Sara sa kanyang mga kaso. Wala pa namang impeachment case. Bukas na ba ang Senado? Diba? Fake news ka, VP Sara, gusto mo lang manira sa mga ni BBM. Kasi ibinasura ka na ng BBM kasi sismusa ka. Hala, sismusa na si VP Sara. Hala ka. Di ibinalita sa kabilang biased media. Ang daming reporter nakatutok pero hindi ito binalita sa GMA News. Oo nga no, walang ibinalita ito. Yung news sa LA about kay Lisa, di ma-share ka, di lumabas sa Pilipinas kahit sa Messenger ayaw. OMG, lumabas na ang totoo. May vlog si Denchis dito. Totoo pala. Adictos benedictos ang gobyerno natin. Kaya pala kriminalidad kaliwat kanan lang yan sa Pilipinas. Ito, ma'am. So yun mga kabibig. Ito yung exciting. VP Sara hindi pwedeng gawa-gawa ng kwento na wala siyang pinaghahawakan na ebidensya. Ayan, lumabas na ang totoo ngayon. Paano pa magsinungaling si Claire Castro? Ganyan ang taktik ng Marcos para ma-divert ang atensyon ng taong bayan. Hays, kawawang PRRD, ginawang collateral. Hala? Totoo pala yun, no? Hindi yan magsasalita kung wala siyang pinahawakan na ebidensya. So, ibig sabihin, totoo nga, wala lang talaga tayong nakikita sa balita ng media. Nako, media, tinatakpan nyo ang istorya. Tapos tapos si VP Sara ini-interview nyo, tapos hindi nyo binabalita. Hala, mga kapipig. Naku po, grabe, na-shock ako sa revelasyon ni VP Sara. OMG, lumabas na nga ang katotohanan. Wala ka. Sige, ulitin natin ha. Panoorin natin ulit
ang ibinulgar ni VP Sara na katotohanan na talagang shocking. Una, first time ko napanood to, hindi ako maniniwala kasi nakikita natin si Madam F. Elisa na may mga photos, ganito, ganyan. Pero ngayon si VP Sara na nagsalita mga kabibig. Natura maniniwala tayo sa VP natin, oy. Di ba? Maniniwala tayo sa mga sinasabi niya. Uy, hindi niya magsasalita kung walang ebidensya. Tama ang sinabi ng isang netizen. Hindi magsasalita kung walang ebidensya at matapang si VP Sara kasi talaga harap-harapan yang sinabi sa media. Ang tanong lang, kung pag-uusapan ba ito sa mga media outlet, baka ang SMNI lang ang magpapalabas sa issue na ito. Yung iba, deadman na lang. Kasi bakit? Ewan ko. Panoorin natin ulit mga kabig. Malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon, sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung nagkaroon ng... Yan kabibig ha. Alam niyo, naawa ko kay Pangulong Rodrigo Duterte para lang pagtakpan ang ginagawang krimen ni Lisa Marcos. Pinakidnap nila si Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Naawa ako kay Pangulong Rodrigo Duterte doon. Dinamay nila sa kanyang mga ginagawang kabalastugan. Naghanap sila ng pangpain, naghanap sila ng panakit butas sa mga ginagawa nilang kabalastugan. Ay, kaya nga, sabi dito, kaya nga mga kabibig na mas naniniwala ako na iboto natin si Amy Marcos. Iba si Amy Marcos sa mga Marcos na nakaupo ngayon. Si Amy Marcos ang siyang lumalaban, ang siyang gustong ituwid ang tamang ginagawa ng mga Marcos ngayon. Ano kaya ang maging reaksyon ni F. Elisa Marcos yung nagsalita na si VP Sara? Yung mga tao makakarinig nito, yung mga hindi naniniwala sa mga ibinulgar ng ilang vlogger tungkol kay F. Elisa sa Amerika, sabihin nila, hala, confirm. Confirm ang ginawa. Diba? Confirm, totoo pala. Yung inaaway-away ng vlogger, totoo pala yung mga sinasabi. Di ba mga kabibig? Totoo pala yung sinasabi ni Maharlika at yung iba pa mga vlogger. Nako, eto pa kabibig ha. Meron ako i-share na video sa inyo at kayo na ang bahalang humusga kasi wala na lahat na talaga ibinulgar na ni VP Sara. Hindi na siya nagkeme-keme. Ano masabi mo sa problema ng droga? Lalo kung malala. Opo ma'am, yan ang sinabi ko ma'am. Kapag ang ulo lumong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. True ba yung presidente natin nagdodroga? Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, hinaman siya ng isang senator candidate na magpa-drug test, ayaw niya magpa-drug test. Last question. Authenticated ang video. So, naniwala si VP Sara na authenticated ang video yung inilabas ni Maharlika. Diba? Tapos nga, kinasuhan si Harry Roque at si Maharlika dahil meron silang ebidensya na si Pibos Taliquera na lumabas during sa TRICOM. Kaya nga si Harry Roque kinasuhan ng NBI. Nasabi ni Pibos Taliquera si Harry Roque daw ang ugat, siya ang pinuno. Diba mga kabibig? Hala, grabe ang mga revelasyon ni VP Sara. Nawindang ako. Grabe. Confirm na confirm. As in, yung iba kasi hindi naniniwala. Ay, joke lang yung VP Sara. Pero ngayon, kinonfirm ni VP Sara. Walang tinatago. Confirm na confirm talaga ni VP Sara.
So yun nakabibig ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Ano ang iyong komento? Ano ang iyong reaksyon hinggil sa pasabog ni VP Sara na alam pala niya, no? Walang nakakaalam dito sa Pilipinas. Tanging mga vloggers lang tapos hindi ito kinagat ng social media. I mean, yung mga media natin, hindi, media out, hindi kinagat. Diba? So ngayon, I don't know kung kagatin pa ba nila. I don't know kung i-report ba nila. I don't know kung sabihin ba nila sa tao na may nangyaring ganoon palang krimen sa Amerika at maraming white powdery substance na nakita sa kwarto nung namatay. At posibleng sangkot si F. Eliza Marcos. Naku po. Yun lang po mga kabibig ang ating Ladies Lebak-Lebak for the day. Ano ang inyong reaksyon sa pasabog ni VP Sara? Ano ang inyong komento sa pasabog ni VP Sara? Nasagot na ba ang inyong mga kuro-kuro? Nasagot na ba ang inyong mga tanong noon sa mga vloggers na pinasabog tungkol sa issue na ito? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news natin pag-uusap-usapan. Malapit ang eleksyon, don't forget PDP Laban at Senator Amy Marcos. Bye everyone, see you next time. Sabi ng iba, sana magsalita na talaga si Senator Amy Marcos na yung kapatid niya ay lulong sa droga. Kung magsalita si Senator Amy Marcos, sabi ng iba, maraming sasabi, bubutuhan namin siya. Ay, nako, Senator Amy Marcos, baka ito ang hinihintay na maraming tao. Baka ito ay yung gusto nilang aksyon na galing sa'yo. Kasi may iba pa rin na hindi naniniwala. May iba pa rin na 50-50 ang paniniwala. May iba pa rin na parang dagdududa. Pero sa amin naman VP Sara na authenticated yung videong nakita ninyo. So it means, totoo. Para mapatunayan pa ito, para talaga 100% sure, Amy Marcos, magsalita ka. Baka ito ang makakatulong sa'yo para paniwalaan ka ng mga DDS. Kasi may ibang DDS na hindi pa rin naniwala na, ay, ayoko talaga magpabudol kay Amy. Oo, bakit? Kasi yung mga pakasok-kasok sa ombudsman, drama lang yan. Sabi na iba, sige Amy, bubutuhan ka namin, aminin mo. Aminin mo sa media na yung kapatid mo ay lulong. Gagawin kaya ni Amy Marcos yan? Kung gagawin yan ni Amy Marcos, bubutuhan niya ba kabibig? Tingnan natin, baka we don't know bukas, may pasabog na si Senator Amy Marcos. Every now and then, may mga pasabog si Senator Amy Marcos, mga kabibig, grabe. Pero, baka ito rin ang ayaw gawin ni Senator Amy Marcos kasi ayaw niyang totally masira ang kapatid niya. Diba? So yun lang kabibig ang ating latest Lebak-Lebak for a day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!